Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. 3 games down at naglipanan na naman ang mga bashers ni Kai Sotto. Pero one should realize na ilang araw pa lang nabigyan ng go signal si Kai Sotto ng kanyang doctor to do full contact practice, kaya it is expected na malayo pa siya sa kanyang playing condition. Malayo pa siya sa kanyang level nung naglaro siya sa NBL Australia, na kung saan alam naman natin kung gaano siya kabilis, athletic at napakataas tumalon to block shots. Yes, sir! Oh, beautiful finish from Sotto. This is the pass. It was well short and low, and Sotto just with the creativity extra point value. Napakalayo pa rin ni Kai Sotto sa kanyang level sa Japan B-League, na kung saan nakipagsabayan siya doon sa mga takbuhan, pisikalan at may iilang games that he played like an import, and he is scoring well until nagkaroon si Kai Sotto ng problema sa kanyang likod na dala-dala na niya hanggang sa NBA Summer League. Pero bumigay na talaga ang kanyang likod sa game versus Boston Celtics, na kung saan halos hindi na siya makagalaw sa sakit. Kaya he was advised to just take a rest. Long rest. Pero ang problema, merong tawag ang gilas, and Kai Sotto answered the call. Kahit alam niyang hindi pa siya 100% sa level na nakilala siya bilang isang napakagaling na player. Hindi pa nakakatulong ang kanyang limited playing time sa game versus Dominican Republic and versus Italy. Pero against Angola ay decent naman ang kanyang laro at isa siya sa mga leading scorers ng team. Akala natin versus Italy ang coming out party na ni Kai Sotto dahil party na siya sa first 5, pero 7 minutes lang ang kanyang nilaro, scoring 2 points, 3 rebounds at may isang steal. But don't count Kai Sotto out dahil meron pang 2 laro ang Gilas sa classification round, and it is expected na bawat laro at bawat araw na dadaan ay slowly but surely manunumbalik na ang kanyang optimum condition na kailangan upang magiging dominant sa court. At ang programa ng basketball sa South Sudan ay nagsimula noong mga nakaraang taon, nang ang isang dating NBA player na si Lul Deng na ipinanganak sa bansa at lumaki sa London matapos na maibigay sa ama niya na isang dating opisyal ng gobyerno ng Sudan at dating political prisoner ang asylum mula sa Britain. Natuto si Lul Deng maglaro ng basketball sa London at napansin siya ng isang scout nung siya'y 14 years old pa lamang, at mula noon ay nagbago na ang kanyang buhay. Nang matapos ang kanyang araw bilang isang manlalaro, siya ay naging presidente ng bagong itinatag na Basketball Federation ng South Sudan. At hindi alam ni Lul Deng kung meron bang indoor court ang kanilang bansa, pero naniniwala siya na wala ni isang regulation size na court sa kanilang bansa. Pero sa kabila nito, narito ang kanilang mga manlalaro at hindi apektado sa mga nag-alinlangan sa kanila at hindi natitinag sa mga malalaking hamon. This is a dream come true. People don't understand where we were just 2 years ago. To be able to do this in front of our fans, people watching back at home, it's been a very emotional day for everyone getting our first World Cup win.
At ito ang sabi ni Omot. At ang Greece ay bumagsak sa 1-1 na talaan matapos hindi nakuha ang kanilang tagumpay mula sa unang panalo laban sa Jordan. Sa katunayan, ang Greece ang nakapagtala ng unang 4 na puntos sa laro, pero mula noon ay dinumina na ng Team USA. 9 na American players ang nagtala ng hindi bababa sa 8 puntos bawat isa, habang ang lahat ng 12-man roster ay nag-ambag ng points. At tinapos ni Walker Kessler ang scoring party nang magtala siya ng putback dunk na may halos 3 minuto na lang ang natitira sa laro. At si Austin Reeves ang nanguna sa lahat sa kanyang 15 points, 6 assists and 5 rebounds, at meron pang 2 steals sa loob lamang ng 17 minutes of action, habang sina Anthony Edwards at Jalen Brunson ay nagdagdag ng 13 points bawat isa. At si Bobby Portis naman ay nagtala ng double-digit na points. Habang ang kanyang mga kakampi ay nag-aalaga sa opensa, si Josh Hart naman ang nangunguna sa rebounding at husay sa pagmamaneho ng bola. Kumuha siya ng pinakamaraming 11 rebounds kasama ang 6 points at 5 assists. At si Georgios Papagiannis ang nanguna para sa Greece sa kanyang 17 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal, ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nila nakuha ang panalo. Ngunit ang France, ang Olympic silver medalist na na-eliminate sa round 1 ng World Cup na ito, ay nagsilbing paalala. Kahit sa mga superpower sa basketball, na walang katiyakan ang lahat ng bagay. At ang US ay nag-apply ng isang professional na pamamaraan upang malampasan ang Greece. All respect to Greece. The team over there, they play hard. They're well coached. A lot of respect for that squad. And for us, we're still getting better. Yan ang sabi ni Jalen Brunson. At ang Greece ay naglaro ngayong summer na wala ang kanilang pinakamahusay na manlalaro, ang 2 times NBA MVP at 2021 NBA Finals MVP na si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Sinabi niyang kailangan niya ng karagdagang panahon para makabawi mula sa operasyon ng kanyang tuhod na ginawa noong off-season. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.